eto na, magbabasa tayo ng ilang comments ngayon sa ating live stream. Sabi, from YouTube, bagay yung style ni Seffi. Wow! Ayun, sabi mo kanina, minadali mo lang, tinali mo lang. Ito naman, sabi, uy, action projects for Seth. Ayan, nasagot na po yan ni Seth kanina. Gusto niya nga raw po magka-action project. At bagay sa kanya yung bad boy. Alam mo, totoo, parang pwede nga, bagay. Kayang-kayang dalhin yung pagkaangas na yun. Another question from Nika, sabi, what can your fans look forward to for Seth this year? Ano ba ang 2025 ni Seth? Na-announce naman na to. Abangan po natin ang TV series na Nobody. Pwede na, yes. Yeah, Nobody po. Pinaplano na po. Hopefully na mag-shoot na, magsimula na mag-start, may inaayos pa lang po. Kinukompleto pa po ang cast. Pero yun po ang unang aabangan sa akin po sa 2025. This 2025. Speaking of cast, kasama na dyan si Gerald Anderson. Yes po, sila Sir Gerald, JC De Vera, RK Bagatsing, of course, Francine Diaz, sino pa ba? Hindi pa nasisend. Abangan. Yeah, abangan ng iba pa, yes. Pero yun, may aabangan po tayong TV series from Seth this year. Alright, now, let's go to the questions of Kapamilya Online World. Ngayon na may acting recognition ka na, dahil sa galing mo, sa My Future You, gaano ka ka-excited na makagawa ulit ng pelikula? At open ka ba na gumawa ng pelikula na hindi mo nakasama si Francine? Yung una pong tanong? Yung unang tanong dun muna sa gaano ka ka-excited gumawa ulit ng pelikula? Sobrang kumbaga, full tank tayo, parang ganado tayo magtrabaho, and pangalawa, kung open ako hindi na makasama si Francine or tumanggap ng solo na project. Para sa akin, lagi natin ito pinag-uusapan ni Francine. The end of the day, si Francine, pumasok siya as Francine. Pumasok siya sa ABS, nagtrabaho siya, unang-una as Francine. Ako rin naman po as Seth. Lagi namin itong pinag-uusapan. Lagi namin talaga ito pinag-uusapan. Masasabi ko na si Francine ay napaka-suportado sa akin. 100% siya nagbo-boost lagi sa akin. Yung pagiging aktor ko, lagi niya ako kino-compliment. At nagiging wais din siya. Wais sa mga project. Kasi sa pagiging aktor din po kasi kailangan hindi ka basta-basta lang, kumari may binato sa'yo, kailangan ikaw yun eh. Kailangan mo pagandaan. Hindi yung basta kapag alam mo hindi mo gamay o hindi ko isasabak yung sarili ko doon. Kasi ako lang yung mapapahiya. Ako yung sa akin yung comment ng tao. Craft ko yun, kailangan alagaan ko yun. Kaya si Francine nagiging wais. Minsan siya yung nagsasabi sa akin kung ano mga dapat kong gawin. At ngayon na natapos namin ng My Future You, kung okay kami na tumanggap, masasabi ko na yes, suportado namin ang isa't isa. Okay, so yes, the answer is yes. Open po sila. Okay, now let's go to our next question from Certified Kapamilya. Mahihain talaga sila. Ako yung magtatanong ng questions sila. What are you most thankful for last 2024? And what do you look forward to the most this 2025? O bilang January nga, no? So ito na yung self-reflection. So, pinaka-thankful for ka sa 2024, tsaka pinaka-excited ka sa 2025? Sa totoo lang, thankful po ako ng 2024 sa mga taong nakapaligid sa akin. Taong nakasuporta sa paligid ko, taong naniwala, mga taong nakinig sa bawat kwento ko. Hindi ko na po sila isa-isayin, pero sobrang laking pasalamat ko sa kanila. At yung natutunan ko naman sa 2024,
siguro yung pagiging, ano ko sasabihin, medyo malalim eh. Siguro yung pagiging pagpapahalaga sa kung anong meron ka at kung sino ang kasama mo. Hindi lang kung ano ang meron ka, kundi sino ang kasama mo. Kasi kadalasan kung anong meron ka, nakakalimutan natin kung sino yung kasama natin. So, yun, kung sino ang kasama natin na natutunan ko rin na mas maging bukas, mas maging open. Kasi masyado po akong, kumbaga, di naman pribadong-pribado, pero mas mga kaibigan ko, kung sino yung mga kaibigan ko nung high school ako, sila pa rin kaibigan ko. Oh, that's good. Hanggang ngayon. So, okay na ako doon sa mga kaibigan ko, sa mga nakakasama kong tao, okay ako sa kanila. So, mas open lang para open sa suggestions, open sa mga comment, open sa mga payo. So, parang mas naging bukas ako, sige, kasi alam ko may mga taong nagmamahal sa akin at hindi ako dadalhin sa ikakasama ko. So, natuto rin ako magtiwala. Ulit, yes. Ulit. Ay, may hugot. Ulit. Okay, ito naman. From Trisha Matias of Kapamilya Vines. Congratulations on your Best Supporting Actor nomination at the recent MMFF. How has this recognition changed your goals and motivations as an actor? Nabago ba? Kasi syempre, alam mo, nare-recognize na ako. Kasi sa totoo lang, yung nakuha ko pong award, Breakthrough of Artist of the Year performance, kahit yun yung award, sobrang napakalaking bagay at nakakatakot kasi dapat sa susunod hindi na breakthrough. Parang nabipressure po kasi may mga comment ng mga tao na nakabasa po ako na ganyan, sana ganito, sana sa susunod mas maanong award yung mga nagmamahal at nakasuporta sa akin, yung mga kinakomment. So, natutuwa ako pero same time din, kinakabahan ako. Kasi paano kung hindi naman laging best eh. Hindi naman laging maganda yung mapapakita mo eh. Hindi lahat din ng tao magugustuhan yung ginawa mo. So, sabi ko na, basta kailangan yung pagganap ko sa karakter ko dito kay Lex sa my future, kailangan sa susunod, mas buhayin ko ulit yung karakter. So, yun ang pinaghahandaan ko. Yes. Yes, oo. Tsaka, yun, Best Actor nomination po pala kanina. O, at least may nomination na. Malaking bagay din yun, di ba? Tsaka yung mga kahilera mo dun sa Best Actor nominees, di ba? Ibang klase. So, congratulations on that. Okay. Now, let's go to the next question. Okay, of course, even with a recognition like that, learning continues. So how are you honing your acting skills now? And what is something you wish to improve the most as an actor? Paano ko siguro, pagnood ng mga pelikula. Mahilig po akong manood lalo pag nasa bahay ako. Movie marathon, ng mga sikat na artista. Minsan nga, pinupost ko pa eh. Tapos tinatry ko yung lines. Oh. Minsan tinatry ko kung anong sinabi nila. Kapag may parang buhay na buhay yung parang yung linya na yung tumagos talaga sa akin. Minsan pinupost ko tapos parang iniisip ko siya na ako yung minsan sinasabi ko. Ang balik. Pero hindi naman. Hindi pa pinapag-usap yung sarili. Ganun po talaga. Kailangan, yung dadaanan po yun ng mga aktor. Yun, isa na rin paano ma-improve. Opo, training, panonood. Saka, ano kayo gusto mong i-improve naman sa iyo bilang isang aktor? Pag i-English ko. Hindi totoo na po ako. Yes, opo. Siguro yung pagsasalita ako ng English. Opo. May tinitake ka bang classes ngayon? Gusto mo bang mag-take ng classes? O nood-nood din ng... Kasi ganun din eh, natututo ka kapag nanonood ka ng mga si Francine minsan, movies. pag magkausap kami, English. Oh. Tinuturuan niya ako. Pinapractice ka na rin. Yes, opo. Lumaki kasi po talaga ako na hindi nakakarinig ng English. So, nahihirapan po ako na magsalita. O minsan yung pakiramdam na kapag nagsasalita ka parang ang weird sa sarili mo. Ganun po yung nararamdaman ko. Pero sa pandinig na iba, okay naman siya. Lagi sinasabi sa akin na okay naman. So,
yun ang pinag-aaralan ko. Kaya rin nanonood ako ng mga pelikula na English. Yes po. Oh, marami natututo dyan. Opo. Halos lahat naman tayo. Series, mga gano'n, na-adapt mo yung accent nila rin. Kasi depende rin, hindi basta nag-English ka. English dapat maganda rin pakinggan. So, inaaral ko. Paghihirapan natin yan. Kahit yung mga K-drama, di ba? Marunong na tayo mag-Korean dahil sa mga K-drama. So, magandang proseso yan na manonood ka. Okay, and ito naman, sabi ni Trisha Matias pa rin, is there a role that you never imagined yourself doing years ago, but are open to exploring now? So, meron ka bang role na, yung dati parang, hindi ko kaya yan. Pero ngayong, syempre, ilang years ka na rin, open ka na. Kung sa mga nakanood po yung MMK ko, isang buhay po namin yung Plazo Brothers. Yung matagal na po 2019, nag-MMK ako. Tapos ang ginawa sa akin, parang may sakit po dun yung mga Plazo Brothers. So, prosthetics, tapos kalbo ako. Gusto ko rin masubukan yung mga ganong bagay. Gusto ko pang ulit balikan, yung hindi ko kakalimutan. Yes, opo. Isa sa mga, para sa akin, masterpiece yung mga ganun eh. Sobrang dapat yun talaga. Sinasabuhay mo yung mga ganun